Sa isang pirasong papel at isang panulat, binura ko ang pangalan ng sarili kong anak sa aking huling habilin. Ang 800 milyong pisong mana, ang kumpanyang binuo ko mula sa pawis at dugo sa loob ng 40 taon. Ang lahat ng pinaghirapan namin ng yumaong asawa ko. Lahat ng yon ay tinanggal ko sa kanya, isang pirma lang. Ganun lang kabilis. Marahil iniisip ninyo na ito ay isang kalupitan na walang amang gagawa nito sa kanyang sariling anak. Ngunit bago ninyo ako husgahan, hayaan ninyong itanong ko ito sa inyo. Ano ang gagawin mo kung ang mismong anak na pinalaki mo, minahal, at pinagkatiwalaan ng lahat ay ang siya mismong nagpakulong sa iyo ng 22 buwan para sa isang kasalanang hindi mo ginawa? Itzimas Bidopaka ay hindi kwento ng paghihiganti, ito ay kwento ng katarungan. Ang pangalan ko ay Roberto de la Cruz at ako ay 63 taong gulang. Ang simula ng aking bangungot ay hindi nagsimula sa isang madilim na eskinita o sa isang masamang transaksyon. Nagsimula ito sa isang magandang umaga ng Martes sa sarili kong opisina. Tandang-tanda ko pa dahil kasi simula palang mamukadkad ng mga bougainvillea sa aming village sa Forbes Park. Maaga akong pumasok sa opisina gaya ng dati. May bagong kontrata kaming nakuha mula sa Philippine Coast Guard. Isang malaking proyekto. Masaya ako, payapa ang aking isip. Para sa akin, ito ay isa lamang ordinaryong araw. Pero nagbago ang lahat nang bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok ang anak ko, si Rowena. Ang kaisa-isa kong anak, kasama niya ang kanyang asawa, si David, at 2 lalaking naka-uniforme mula sa NBI. Sa isang iglap, nanlamig ang buong katawan ko, may mali. Isang malaking pagkakamali. Bah, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rowena. Ang boses niya, parang hindi ko nakilala. Malamig, walang emosyon, walang bakas ng pagiging anak ko na pinalaki ko sa aking mga bisig. Ang mga mata niya, diretso ang tingin sa akin pero parang hangin lang ang nakikita. Pagkatapos noon, nagsalita na ang mga ahente ng NBI. Iniimbestigahan daw ako sa salang embezzlement, pagnanakaw, ng 35 milyong piso mula sa sarili kong kumpanya sa De La Cruz Marine Supply. Ang kumpanyang ako mismo ang nagtayo, hindi ako makahinga. Ang isip ko ay naghahanap ng paliwanag. Imposible. Isang malaking pagkakamali. Tumingin ako kay Rowena, naghahanap ng tulong. Siya ang aking CFO, ang aking Chief Financial Officer. Alam niya ang bawat sentimo na pumapasok at lumalabas sa kumpanya. Alam niyang hinding-hindi ko gagawin iyon. Rowena, anak, sabihin mo sa kanilang ikaw ang may hawak ng lahat ng account. Alam mo ang totoo, pagmamakaawa ko. At doon ko nakita ang pinakamasakit na pag-arte na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Tumingin siya sa akin at may mga tunay na luha sa kanyang mga mata. Mga luha ng isang buwaya. Kaya nga po masakit ito ba, sabi niya at humikpi pa. 3 linggo ko na pong nadiskubre ang mga nawawalang pondo. Nakipag-usap na ako sa mga auditor, umaasa na may pagkakamali lang, pero malinaw po ang mga ebidensya. 2 taon na yukonyo na pong ninanakawan ang sarili ninyong kumpanya. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanilang lahat na ang babaeng umiiyak sa harap nila ay isang sinungaling, pero wala nang salitang lumabas sa aking bibig. Ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa sarili mong dugo ay parang laso na unti-unting kumakalat sa buong katawan mo, pinaparalisa ka. Habang binabasa sa akin ang aking mga karapatan, nakita ko kung paano inakbayan ni David ang aking anak. May isang ngiti sa kanyang labi, isang maliit, halos hindi makitang ngiti ng tagumpay. At sinabi pa niya sa mga pulis, pasensya na po kayo, kailangan naming gawin ito para sa aming anak, si Angela. Hindi namin pwedeng hayaan na ang lolo niya ay maging isang magnanakaw. Angela? Ang apo ko. Ginamit pa nila ang pangalan ng inosenteng bata. Doon ako tuluyang gumuho. Inaresto nila ako sa araw na iyon. Dinala nila ako palabas ng gusaling itinayo ko sa harap ng mga empleyadong nakatingin sa akin na may halong awa at paghuhusga. At ang anak ko, ang sarili kong anak,
ni hindi man lang lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak sa balikat ng kanyang asawa. Iyon pala ay simula pa lamang. Simula pa lamang ng plano nila. Isang plano na hindi lang para nakawin ang aking pera, kundi para nakawin din ang aking pangalan, ang aking dangal, at ang aking kalayaan. Akala nila perpekto ang kanilang plano. Akala nila sa pagkulong sa akin, nakuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam na ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Hindi nila alam na ang bilangguan ay hindi magiging katapusan ko. Ito pala ang magiging simula, ang simula ng aking paglaban. At ang araw na ako ay lumaya, iyon ang araw na sinimulan nilang bayaran ang lahat. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po sa ating channel at i-comment ninyo sa ibaba kung saan po kayo nakikinig ngayon. Malaking tulong po iyan para maibahagi pa natin ang mga kwentong tulad nito. Salamat po. Ang unang gabi sa loob ng selda mo ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Mula sa malambot na kama sa aking tahanan, napunta ako sa isang manipis na banig sa malamig na semento. Mula sa tahimik na gabi sa aming village, napalitan ito ng mga tunog ng bilangguan, mga hikbi, mga sigaw, at ang nakabibinging katahimikan ng sarili kong pag-iisip. Ang unang pagdinig para sa aking piyansa ay isang purong kalamidad. Ang abogado ko noon, si Paul Reyes, ay isang magaling na corporate lawyer. Sanay siya sa mga kontrata, sa mga negosasyon, pero hindi siya sanay sa maruming laro sa loob ng korte ng krimen. Habang ipinipresenta ng taga-usig o fiskal ang kanilang mga argumento, nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Paul. Sinabi ng fiskal na ako ay isang flight risk, isang taong may kakayahang tumakas palabas ng bansa. Ang ebidensya nila? Ang peking offshore account sa Cayman Islands na di umano'y pag-aari ko. Isang malaking kasinungalingan pero sa mata ng korte, ito ay isang katotohanang nakasulat sa papel. Dahil dito, itinakda ang aking piyansa sa napakalaking halaga, 20 milyong piso, isang halagang imposible kong makuha. At dito na pumasok ang pinakamasakit at pinakadyablong bahagi ng plano ng aking anak. Lahat ng aking ari-arian ay ipina-freeze nila, lahat, ang mga account ng kumpanya, ang personal kong bank account, pati na ang joint account namin ng yumaong asawa kong Cecilia. Lahat ng iyon ay hindi ko magalaw. May isang paraan na lang para ako makapagpiyansa. Isang paraan lang. Kailangan kong umutang gamit ang kumpanya bilang kolateral. At ang tanging taong may kapangyarihang aprubahan iyon ay ang aking anak na si Rowena bilang CFO at may-ari ng 40% ng kumpanya. Nagmakaawa ako sa kanya sa pamamagitan ng aking abogado. Sinabi kong kung naniniwala siyang may bahid ng posibilidad na ako ay inosente, payagan niya akong lumaban ng nasa labas. Ang sagot niya ay isang malamig na sampal sa aking mukha. Isang sagot na sinabi niya sa aking abogado na para bang naghuhugas siya ng kamay sa lahat. Sinabi niya, pasensya na po pero kailangan kong isipin ang kinabukasan ni Angela at ng kumpanya. Kung walang kasalanan si Papa, mapapatunayan naman iyan sa korte. Hindi ko pwedeng isugal ang lahat para lang diyan. Hindi niya isusugal ang kumpanya. Ang kumpanyang ako mismo ang nagtayo. Ginamit niya ang sarili kong pinaghirapan laban sa akin. Doon ko naintindihan, hindi lang nila ako gustong makulong. Gusto nilang siguruhing wala akong kalaban-laban. Gusto nilang mabulok ako sa bilangguan habang sila ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa akin. 4 na buwan. 4 na mahahabang buwan akong nanatili sa pre-trial detention sa Muntinlupa. Araw-araw, umaasa akong isang umaga, gigisingin ako at sasabihing, Mr. De La Cruz, nagkamali kami. Isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero hindi iyon dumating. Ang tanging dumating ay ang balitang hindi na kayang ituloy ni Paul Reyes ang kaso ko. Wala na akong pambayad. Wala na akong magagawa. Ang pumalit sa kanya ay isang abogado mula sa Public Attorney's Office, si Jennifer Castro. Isang bata masigasig at mabait na abogada. Nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata ang pagnanais na tumulong, ngunit nakita ko rin ang kanyang kawalan ng karanasan. Ito pa lang ang pangatlong kasong kriminal na hawak niya. Samantalang ang kalaban namin, ang prosecution
ay mga veteranong abogado na kabisado ang bawat sulok ng korte. Si Jennifer ay parang isang maliit na bangka na sumusubok tumawid sa isang karagatan habang may bagyo. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pero ang mga ebidensya, ang mga peking ebidensya, ay napakatibay. Bawat papel na inilalabas nila ay may pangalan ko. Bawat bank transfer ay papunta sa isang account na nakapangalan sa akin. Bawat invoice mula sa mga kumpanyang multo ay may pirma ko. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mga email. Mga email na nagpapatunay na ako ang nag-utos ng mga ilegal na transaksyon. Lahat ay may kasamang digital signature ko at kinumpirma pa ng aming IT department na nanggaling ito mismo sa computer ko sa opisina. Paano ko lalabanan yon? Paano ko ipapaliwanag sa hurado na hindi ako ang gumawa noon kung ang teknolohiya mismo ang nagsasabing ako ang may sala? Ramdam na ramdam ko ang bawat tingin ng mga tao sa loob ng korte, ang mga tingin ng paghuhusga, ang mga bulungan para akong isang hayop na nakakulong sa isang hawla pinagtitinginan ng lahat. Ang dating iginagalang na si Roberto de la Cruz ay isa na ngayong magnanakaw sa mata ng lahat. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti, nagsimula na rin akong maniwala sa kanila. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 linggo. 3 linggo ng purong pagpapahirap sa aking kaluluwa. Ang bawat araw ay isang bagong dagok, isang bagong patunay ng kanilang perpektong krimen. Ang taga-usig ay parang isang konduktor ng orkestra at ang bawat ebidensyang inilalabas nila ay isang nota sa isang malagim na musika na ang tanging layunin ay sirain ako. Ipinakita nila ang mga bank record, ang daloy ng pera mula sa De La Cruz Marine Supply patungo sa isang account sa Cayman Islands. Isang account na nasa ilalim ng pangalan ko, Roberto de la Cruz. Pagkatapos, ipinakita nila ang mga invoice mula sa mga kumpanyang tinawag nilang Pacific Marine Distributors at Coastal Equipment Solutions. Maganda ang pangalan, mukhang lehitimo, pero nang imbestigahan ng NBI, napatunayang hindi kailanman umiral ang mga kumpanyang ito, mga multo, mga gawa-gawa lang. At sino ang nag-aproba ng bayad para sa mga multong ito? Ayon sa mga email na kanilang iprinisinta, ako. Ako raw mismo. Please process payment, nakasulat sa isang email. Approved, nakasulat sa isa pa. At sa ilalim ng bawat isa, ang aking digital signature. Ang aming sariling IT department ang tumestigo na ang mga email na iyon ay nagmula sa aking computer, sa opisina, gamit ang aking account. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang tumayo si Rowena sa witness stand, ang sarili kong anak. Umakyat siya doon, nakasuot ng isang simpleng bestida, mukhang mahinhin at kaawa-awa, at nagsimula siyang magsalita. Ipinaliwanag niya sa hurado ang sistema ng pananalapi ng aming kumpanya. Ipinaliwanag niya kung paano sa isang regular na audit napansin niya ang mga irregularidad. Mga maliliit na bagay daw noong una, pero habang mas malalim ang kanyang pagsisiyasat, mas lumalaki ang butas. At ang lahat ng sinulid ay pabalik sa iisang tao, sa akin. Sinabi niya sa korte na may panginginig sa boses na sinubukan niya akong kausapin ng pribado. Nagpakasakali daw siya na baka may simpleng paliwanag lang, pero itinanggi ko raw ang lahat, paulit-ulit. Ipinagkaila po niya ang lahat, sabi niya, habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata gamit ang isang panyo. Mahal na mahal ko po ang tatay ko, sabi niya sa hurado, at sa pagkakataong iyon, tumingin siya ng diretso sa akin, pero mas mahal ko po ang anak ko. Hindi ko po kayang palakihin si Angela sa isang pamilyang kinukonsinti ang pagnanakaw at pandaraya, kahit pa kadugo mo ang gumagawa. Bawat salita niya ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa aking puso. Ang galing niyang umarte. Napaniwala niya ang lahat sa loob ng korte, ang hurado, ang hukom, ang mga manonood, lahat sila ay naawa sa kanya. Ang kaawa-awang anak na napilitang isuplong ang sariling ama para sa kapakanan ng kanyang anak, isang bayani, samantalang ako ang kontrabida. Pagkatapos niya, sumunod naman si David, ang kanyang asawa, ang kanyang kasabwat. Kalmado siyang umupo at sinimulang sirain
ang natitira ko pang kredibilidad, ikinuwento niya kung paano raw ako naging malungkot at malayo sa lahat mula nang mamatay ang asawa kong si Celia. Sinabi niyang madalas ko raw sabihin na pagod na akong magtrabaho at karapatan ko namang magpasarap sa buhay gamit ang pera ng kumpanya. Nag-imbento pa siya ng mga kwento na nagtatanong daw ako sa kanya tungkol sa mga cryptocurrency at mga paraan para magtago ng pera sa ibang bansa. Lahat ay kasinungalingan, pero ang paraan ng kanyang pagkukwento, puno ng kumpiyansa at sinseridad, ay sapat na para paniwalaan siya ng lahat. Nang ako na ang sumalang, sinubukan kong ipagtanggol ang aking sarili. Sinabi ko sa korte ang totoo, na wala akong kaalam-alam sa mga transaksyon, na si Rowena bilang CFO ang may ganap na kontrol sa lahat ng account, na hindi ako marunong mag-set up ng offshore account, pero ang mga salita ko ay walang bigat. Ang aking testimonya ay parang hangin lamang kumpara sa isang bundok ng dokumento na kanilang iniharap. Wala akong ebidensya, ang tanging meron ako ay ang aking salita. At sa mata ng korte ang salita ng isang akusado ay walang halaga. Ang hurado ay nagdelibera sa loob ng 6 na oras. 6 na oras na parang habang buhay. Bawat minuto ay isang pagpapahirap at nang bumalik sila, nakita ko na ang sagot sa kanilang mga mukha. Walang emosyon, walang awa. Guilty. Nagkasala. Sa 12 bilang ng pandaraya at pagnanakaw, hinatulan ako ng hukom ng 3 taong pagkakakulong. Dinala nila ako sa New Bilibid Prison. Ako si Roberto de la Cruz, na nagtayo ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng 800 milyong piso ay isa na ngayong bilanggo. Ang aking pangalan, tinungisan. Ang aking buhay, winasak. At ang gumawa nito sa akin ay ang aking sariling anak. Ang mga unang buwan sa bilibid ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat araw ay pare-pareho, gigising ka sa tunog ng kampana, kakain ng pagkaing walang lasa at maghihintay na lumipas ang oras. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin ng mundo sa labas ay ang isang liham na natanggap ko, isang liham mula kay Rowena. Hindi ito isang liham ng pagsisisi o ng paghingi ng tawad. Ito ay isang liham ng paghuhusga. Sinabi niya na sana ay gamitin ko raw ang panahon ko sa loob para pag-isipan ang aking mga kasalanan. At dadalhin lang daw niya ang apo kong si Angela para bisitahin ako. Kapag handa na akong aminin ang aking pagkakasala at humingi ng tawad sa kanya. Ako ang hihingi ng tawad. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o maiyak sa kabaluktutan ng lahat. Kumuha ako ng papel at panulat at sumagot ako ng isang pangungusap lang. Isang pangungusap na naglalaman ng lahat ng natitira sa akin. Ako ay inosente at isang araw papatunayan ko ito. Pagkatapos noon, wala na akong narinig mula sa kanya. Akala ko iyon na ang katapusan. Akala ko hahayaan ko na lang na ubusin ng mga pader ng bilangguan ang natitirang mga taon ng aking buhay. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. May isang programa sa edukasyon sa loob ng Bilibid at para lang may mapagkaabalahan, nag-enroll ako sa isang klase sa pagkakarpintero. At doon, sa amoy ng kusot at tunog ng lagari, nakilala ko ang isang tao na babago sa takbo ng aking buhay. Ang pangalan niya ay Tomas Ocampo, pero mas kilala siya sa tawag na Mang Tomas. Siya ay 68 taong gulang, mas matanda sa akin ng 5 taon. Tahimik lang siyang tao, laging nasa isang sulok at may isang uri ng talino sa kanyang mga mata na hindi mo aakalaing makikita mo sa loob ng isang bilangguan. Naglilingkod siya sa huling taon ng kanyang 7 taong sentensya dahil sa isang kaso ng mortgage fraud. At nalaman ko na bago siya makulong, si Mang Tomas ay isang respetadong forensic accountant, isang eksperto sa paghahanap ng mga pandaraya sa pera. Nagtrabaho siya para sa NBI sa loob ng maraming taon. Isang pagkakamali lang daw sa dulo ng kanyang karera, isang sandali ng kasakiman, at nawala sa kanya ang lahat. Nagsimula kaming mag-usap habang nagliliha ng mga paa ng mesa. Noong una, mga simpleng kwentuhan lang tungkol sa buhay sa labas, sa pamilya. Ngunit isang hapon nang walang magawa, ikinuwento ko sa kanya ang buong detalye ng aking kaso. Habang nagsasalita ako, napansin kong
Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa simpleng pakikinig, naging isang matalas na pagsusuri. Para siyang isang doktor na nakikinig sa sintomas ng isang pasyente. Nang matapos ako, sandali siyang nanahimik. Ibinaba niya ang liha at tumingin sa akin ng diretso. Roberto, sabi niya sa isang mahinang boses, lahat ng ikinuwento mo, may mali. Ang offshore account, ang mga kumpanyang multo, ang trail ng mga email, lahat ay masyadong malinis. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mang Tomas? Basta tanong ko. Ang mga tunay na kaso ng embezzlement, pagpapatuloy niya, ay magulo. Ang mga magnanakaw, lalo na kung unang beses, ay nagiging sakim. Nagkakamali sila. Nagiiwan sila ng mga butas, mga bakas na hindi tugma. Pero ang kaso mo, parang perpektong isinulat, parang isang script. Ito ay gawa ng isang taong hindi lang marunong magnakaw. Ito ay gawa ng isang taong alam na alam kung paano gumagana ang isang investigasyon at kung paano ito lolokohin. Pero ang anak ko po ay isang CFO, sabi ko ng may kapaitan, hindi siya isang criminal mastermind. Marahil hindi nga siya, sagot ni Mang Tomas. Pero ang asawa niya, ano na ulit ang trabaho niya? Isang tech consultant, sabi ko. At bigla, may isang alaala na bumalik sa akin. Isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Si David, tinulungan niya kaming i-upgrade ang aming email system. 2 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang para daw mas maging secure at efficient. Binigyan ko siya ng administrative access para maipatupad ang mga pagbabago. Tumingin si Mang Tomas sa akin at sa mga mata niya nakita ko ang isang kislap ng pag-asa. Roberto, sabi niya at lumapit pa siya sa akin, makinig kang mabuti, kailangan mo ng mas magaling na abogado at kailangan mo ng isang tunay na forensic expert. Pero dahil wala kang pera para diyan, kailangan mong maging sarili mong investigador at tuturuan kita kung paano. Tuturuan kita kung ano ang mga dapat mong hanapin. Ang sumunod na 18 buwan ay nagmistulang isang pag-aaral sa universidad. Ang universidad ko ay ang bilangguan ng Bilibid at ang aking propesor ay si Mang Tomas. Ang aming silid-aralan ay ang maliit na library ng bilangguan at ang aming mga aklat ay ang mga dokumento ng aking kaso. Sa loob ng 18 buwan, itinuro sa akin ni Mang Tomas ang lahat ng kanyang nalalaman. Itinuro niya sa akin kung paano sundan ang daloy ng pera na dumadaan sa mga shell corporation. Itinuro niya sa akin kung paano makita ang mga senyales ng digital forgery o pamemeke sa computer. Itinuro niya sa akin kung paano hanapin ang mga pattern sa mga peking dokumento. Ang unang hakbang na ginawa namin ay ang hilingin ang lahat ng kopya ng ebidensyang ginamit laban sa akin. Gamit ang Freedom of Information Act, nag-file kami ng mga request. Inabot ng ilang buwan bago dumating ang mga dokumento, pero nang dumating ang mga iyon, para kaming mga minero na nakahanap ng ginto. Inisa-isa namin ang bawat bank statement, bawat peking invoice, at bawat email. Gamit ang isang magnifying glass na hiram namin sa library, pinag-aralan namin ang bawat detalye. At doon, nagsimula naming makita ang mga bitak, ang mga lamat sa kanilang perpektong krimen. Ang una naming natuklasan ay may kinalaman sa offshore account. Nakasulat sa mga dokumento ng bangko na ang account ay binuksan gamit ang impormasyon mula sa aking pasaporte. Ngunit napansin ni Mang Tomas ang isang maliit na detalye na pinalagpas ng lahat. Ang petsa ng pagbubukas ng account, Pebrero 14, 2020, Valentine's Day. Agad kong sinubukan alalahanin kung nasaan ako noong araw na iyon. At bigla naaalala ko, ang buong linggong iyon mula Pebrero 12 hanggang 16 ay nasa Cebu ako. May isang malaking maritime trade show doon at ako ang pangunahing tagapagsalita. Imposible. Imposibleng nasa 2 lugar ako ng sabay. Mayroon akong mga ebidensya, mga flight record, mga resibo ng hotel, kahit mga litrato mula sa conference na ipinadala ko pa sa yumaong asawa kong Cecilia. Imposibleng ako ang personal na nagbukas ng account sa Cayman Islands sa petsang iyon. Ang pangalawang bitak ay nasa mga peking invoice. Napansin ni Mang Tomas na may maliliit na pagkakaiba sa format. Ang font na ginamit ay bahagyang iba sa mga lehitimong invoice na ginagamit namin. At ang mga company registration number, nang i-check namin ang mga ito online,
lumabas na ang mga numerong iyon ay pag-aari ng mga totoong kumpanya. Pero sa ibang mga probinsya tulad ng Davao at Iloilo, ang ginawa nila ay kumuha sila ng mga lehitimong numero ng negosyo at ikinabit ito sa mga pekeng pangalan ng kumpanya. Isang matalinong paraan para malusutan ang isang mabilis na pagsusuri pero hindi ang isang masusing investigasyon. Pero ang pinakamatibay na ebidensya, ang smoking gun, ay nasa mga email. Dito na pumasok ang kaalaman ni Mang Tomas sa teknolohiya. Itinuro niya sa akin ang tungkol sa metadata. Ang metadata, sabi niya, ay ang mga nakatagong impormasyon sa bawat digital na file. Ito ay parang isang digital fingerprint na nagsasabi kung kailan, saan, at paano ginawa ang isang file. Nag-file kami ng isang espesyal na request para makuha ang buong digital forensics report ng mga email. Inabot ito ng maraming buwan pero nang sa wakas ay dumating ito, halos mapatalon si Mang Tomas sa kanyang upuan. "Tingnan mo ito, Roberto," sabi niya habang itinuturo ang isang linya ng mga code na hindi ko maintindihan. Sinasabi ng metadata na ang mga email ay nilikha gamit ang computer mo sa opisina. Tama sila doon. Kung ganoon, wala rin tayong laban, sabi ko nang may panghihina. "Hindi," sabi niya at may ngiti sa kanyang labi. "Tingnan mo ang timestamp at ang IP address. Ang mga email na ito ay di umano'y ipinadala sa oras ng opisina pero ang IP address, ang digital na address ng computer na gumawa nito ay nagpapakita na nanggaling ito sa isang residential location, isang bahay sa Dasmariñas Village." Nanlaki ang mga mata ko. "Saan nakatira sina Rowena at David?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. "Sa Dasmariñas Village," bulong ko. Parang biglang lumiwanag ang lahat. "At tingnan mo ang mga petsa," dagdag pa niya, "mula Pebrero hanggang Nobyembre ng 2020. I-check mo ang iyong kalendaryo. Nasaan ka noong mga panahong yon?" Naalala ko, iyon ang kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Iyon ang panahon ng pinakamahigpit na ECQ or Enhanced Community Quarantine. Sa buong panahong iyon, ako ay nagtatrabaho mula sa bahay. Sarado ang opisina maliban sa mga tauhan sa warehouse. Ang tanging taong regular na pumapasok sa opisina noon ay si Rowena. Dahil kailangan niyang iproseso ang payroll at ang bayad sa mga supplier. Siya lang ang may access sa computer ko sa opisina at si David na may administrative access sa aming email system ay kayang-kayang pasukin ang aking account ng malayuan mula sa kanilang bahay. Nahanap na namin ang katotohanan. Nasa mga papel na hawak namin ang pruweba pero may isang malaking problema. Nasa loob pa rin ako ng bilangguan. Wala pa rin akong pera. At mayroon pa rin akong criminal record. Hawak namin ang katotohanan, pero paano namin ito mailalabas sa mundo? Paano namin mapapatunayan ang lahat ng ito? Sa gitna ng aming maliliit na tagumpay sa loob ng bilangguan, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga pader na nakapaligid sa akin. Hawak namin ni Mang Tomas ang mga piraso ng katotohanan, pero ang mga ito ay parang mga butil lang ng buhangin sa aming mga palad. Kailangan namin ng isang taong magbubuo nito. Isang taong may kapangyarihang dalhin ito sa labas at ipaglaban sa korte. Ngunit sino? Paano? Ang pera ko ay nakatali pa rin at ang aking pangalan ay isa ng mansa. Ang pag-asa ay parang isang malayong bituin. Maganda tingnan pero imposibleng abutin. Isang hapon, habang nag-iisip ako ng malalim, tinawag ako ng isang gwardya. May tawag daw ako. Sa telepono, nagtaka ako. Sino ang tatawag sa akin? Maliban sa aking abogado noon na si Jennifer, wala nang ibang nakikipag-ugnayan sa akin. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa telepono at nang hawakan ko ito, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi ko narinig sa loob ng halos 25 taon. "Roberto? Roberto de la Cruz, ikaw ba yan?" "Sino to?" tanong ko. "Si Mike to, pare. Si Miguel Reyes." "Miguel Reyes, Mike." Ang aking unang kasosyo sa negosyo, kami ang magkasamang nagsimula ng De La Cruz Marine Supply noon sa isang maliit na bodega sa Maynila. Dalawang magkaibigan na may isang pangarap, ibinenta niya sa akin ang kanyang parte ng kumpanya. Maraming tao na ang nakalipas ng magpasya siyang manirahan sa Davao para pumasok sa negosyo ng langis. Mula noon,
nawalan na kami ng komunikasyon. Mike, sabi ko, at naramdaman ko ang panginginig sa aking boses. Paano mo nalaman? Roberto, pasensya ka na, sabi niya, at may bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Ngayon ko lang nalaman ang nangyari sa iyo. Nabasa ko sa isang lumang diaryo online. Hindi ako makapaniwala. Dapat pala ay mas naging alisto ako. Pasensya na talaga, pare. Hindi mo kasalanan, Mike. Walang may kasalanan kundi sila, sagot ko. Marahil, sabi niya, pero hindi pwedeng ganito na lang. Tutulungan kitang ayusin to. Pinalad ako sa negosyo dito sa Mindanao at meron akong mga koneksyon. Nakipag-ugnayan na ako sa isang abogado sa Maynila. Ang pangalan niya ay Attorney Lorna Santos. Isa siyang tigre sa loob ng korte at ang espesyalidad niya ay ang mga kaso ng wrongful conviction, mga kaso ng mga taong tulad mo. Payag siyang kunin ang kaso mo pro bono kung mayroon kang kahit anong ebidensya. Pro bono, ibig sabihin libre, walang bayad, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na pag-asa, hindi lang isang malayong bituin, kundi isang liwanag na abot kamay. Ibinigay ko kay Mike ang lahat ng detalye, ang lahat ng natuklasan namin ni Mang Tomas. Pagkatapos ng 3 linggo, isang babae ang dumating para bisitahin ako sa Bilibid. Mukha siyang nasa mga huling taon ng kanyang edad 40. Matangkad, may matatalas na mata at isang aura ng kumpiyansa na tila kayang yumugyog sa sinuman. Siya si Attorney Lorna Santos. Mr. De La Cruz, sabi niya habang inaabot ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakamay ay matatag. Pinag-aralan ko na po ang mga paunang impormasyon na ipinadala ni Mr. Reyes. Ngayon gusto kong marinig ang lahat mula mismo sa inyo. Sa loob ng 2 oras, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa araw ng aking pag-aresto hanggang sa bawat piraso ng ebidensyang natagpuan namin ni Mang Tomas. Ang discrepancy sa petsa ng pagbubukas ng account sa Cayman Islands, ang mga pagkakaiba sa font ng mga invoice, ang metadata ng mga email, ang IP address na nagtuturo sa bahay ni Rowena at David sa Dasmariñas Village. Habang nagsasalita ako, hindi niya ako pinutol. Nakikinig lang siya at paminsan-minsan ay nagsusulat sa kanyang maliit na notebook. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan ako ng ilang sandali. Akala ko sasabihin niyang mahina ang kaso namin, na kulang pa ang ebidensya. Pero sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mr. De La Cruz, sabi niya, o dapat kong sabihin, Roberto, ang mga ito ay napakaganda. Napakagandang simula. Simula pa lang po? Tanong ko. Oo, sabi niya. Hindi pa ito sapat para sa isang apela. Hindi pa. Pero sapat na ito para simulan ang isang tunay at malalim na investigasyon. Hindi investigasyon ng gobyerno na limitado ang pondo at oras. Isang investigasyon na tayo ang may kontrol. Tumingin siya sa aking mga mata. Gagawin natin ito sa tamang paraan. Pero kailangan kong hingin ang tiwala mo at ang iyong pasensya. Hindi ito magiging mabilis, pero sisiguraduhin kong sa huli, lalabas ang katotohanan. Pag-alis niya, naiwan akong tulala. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong mayroon na akong kakampi. Isang tunay na mandirigma na lalaban para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na hakbang, pero sapat na sa akin ang malamang hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Ang tulong ay dumating hindi sa paraang inaasahan ko, ngunit sa tamang panahon. Si Attorney Lorna Santos ay hindi nagsayang ng oras. Pagkatapos ng aming pag-uusap, agad siyang bumuo ng isang maliit ngunit napaka-epektibong team. Hindi na kami aasa sa mga overworked na public servant. Kumuha siya ng mga profesional. Ang una ay isang pribadong investigador na nagngangalang David Song, isang retiradong opisyal ng pulisya na kilala sa kanyang pagiging metikuloso. Ang pangalawa ay isang digital forensics expert, si Dr. Patricia Mangi, isang propesora sa universidad na kinikilala bilang isa sa mga pinakamagaling sa larangan ng teknolohiya sa buong bansa. Sila ang naging mga sandata namin sa labas at nagsimula silang hilahin
ang bawat sinulid ng kasinungalingan na binuo ni Rowena at David. Ang unang natuklasan ni David Song ay ang tungkol sa kalagayang pinansyal ng manugang kong si David Lim. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, nakuha niya ang mga bank record at credit history nito. At lumabas ang katotohanan. Noong unang bahagi ng 2020, bago magsimula ang di umano'y pagnanakaw ko, si David Lim ay lubog sa utang. Baon na baon. Malapit nang mag-file ng bankruptcy ang kanyang maliit na consulting firm. Nag-invest daw siya ng malaki sa isang cryptocurrency scheme na biglang bumagsak at nawala sa kanya ang halos 12 milyong piso ng kanyang personal na ipon. Siya ay desperado. Ngunit bigla, parang isang milagro, noong Marso 2020, eksakto sa buwan kung kailan nagsimula ang mga ilegal na transaksyon sa aking kumpanya, biglang nabayaran lahat ng utang ni David. Lahat. At hindi lang yon. Nakapagbigay pa siya ng down payment para sa isang bagong bahay sa Dasmariñas Village. Isang bahay na nagkakahalaga ng 100 milyong piso? Saan nanggaling ang pera? Iyon ang tanong na sinagot ng investigasyon ni Atimer Santos. Kasabay nito, si Dr. Mangi naman ay muling sinuri ang mga email. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang metadata ang kanyang tiningnan. Ginamit niya ang mga pinakabagong software at teknolohiya para suriin ang bawat byte ng data. At ang kanyang natuklasan ay mas matibay pa kaysa sa aming inaasahan. Napatunayan niya nang walang anumang duda na ang mga email ay nilikha gamit ang administrator access sa aming system. Isang access na tanging si David Lim lang ang mayroon bilang tech consultant. At hindi lang yon, napatunayan din niyang may naganap na timestamp manipulation. Ibig sabihin, ang mga email ay ginawa sa ibang petsa at pinago lang ang timestamp para magmukhang ipinadala ito sa mga petsang nasa loob ng taong 2020. At para tuluyang selyuhan ang kaso, ipinakita niya ang mga IP log. Isang talaan ng lahat ng computer na nag-access sa aking office computer ng malayuan. Lumabas sa log na may isang computer mula sa address ng bahay ni Rowena at David na pumasok sa aking sistema ng 47 beses, 47, at lahat ng iyon ay nangyari sa mga oras at araw na alam nilang wala ako sa opisina. Pero ang pinakamalaking tagumpay, ang huling pako sa kanilang kabaong ay nagmula sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Si Atimer Santos ay nagsupwena sa bangko sa Cayman Islands. Gusto niyang malaman hindi kung saan nanggaling ang pera, kundi kung saan ito napunta. Isang mahirap na proseso. Inabot ng ilang buwan at maraming court order sa pagitan ng Pilipinas at Cayman Islands. Pero sa huli, nakuha namin ang mga record at nang makita ko ang mga ito, nanlamig ang buong katawan ko. Ang 35 milyong piso ay hindi na natili sa iisang account. Hinati ito sa 3. Ang unang bahagi ay inilipat sa isang numbered company sa Delaware, USA. Isang kumpanyang walang pangalan, puro numero lang. Pero sa tulong ng mga international contact ni David Song, natunton nila kung sino ang may-ari ng kumpanyang yon. Ang nag-iisang may-ari, si David Lim. Ang pangalawang bahagi ay napunta sa isang investment account, isang account na nakapangalan kay Rowena de la Cruz, ang kanyang pangalan nung dalaga pa siya, at ang pangatlong bahagi, at ito ang halos tumurog sa puso ko, ay inilipat sa isang college fund, isang educational trust fund para sa aking apo, para kay Angela. Ginamit nila ang ninakaw na pera sa akin at inilagay sa pangalan ng sarili nilang anak. Alam nila na kahit mahuli sila, napakahirap bawiin ang pera mula sa isang trust fund ng isang menor de edad. Ginamit nila ang kinabukasan ng kanilang anak bilang isang panangga sa kanilang krimen. Nang ipakita sa akin ni Atimer Santos ang lahat ng ebidensya, hindi ko napigilang maiyak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang lalim ng kanilang pagtataksil, ang kalkuladong kalupitan ng kanilang plano ay higit pa sa aking kayang isipin. Akala nila ay sila ang matalino. Akala nila ay nalinlang nila ang lahat. Pero hindi nila alam na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan para lumabas. At ngayon,
Hawak na namin ito, ang buong, marumi at masakit na katotohanan. Nakalipas ang 22 buwan mula nang ako ay ikulong. 22 buwan ng pagtitiis at pag-asa. Sa wakas, gamit ang lahat ng bagong ebidensyang aming nakalap, si Attorney Lorna Santos ay naghain ng isang petition for review sa Court of Appeals, isang apela batay sa mga bagong tuklas na ebidensya. Siyempre, sinubukan itong harangin ng kampo ng gobyerno. Ayaw nilang aminin na nagkamali sila, na nakapagpakulong sila ng isang inosenteng tao. Ngunit ang mga ebidensyang aming iniharap ay hindi matatawaran. Ang forensic report ni Dr. Mangi ay parang isang Biblia ng katotohanan. Ang financial investigation ni David Song ay naglatag ng isang malinaw na mapa na nagpapakita kung paano dumaloy ang pera mula sa aking kumpanya patungo sa mga bulsa ni Rowena at David. Walang puwang para sa duda. Ang hearing para sa apela ay itinakda noong Oktubre ng 2024. Muli akong dinala sa korte sa Maynila. Isinuot ko ang parehong suit na suot ko noong araw na ako ay inaresto. Ngayon maluwag na ito sa akin ng 2 sukat. Ang pagkain sa bilangguan at ang walang katapusang pag-aalala ay tumunaw sa aking timbang. Pagpasok ko sa loob ng korte, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Hindi na ito ang parehong korte na humatol sa akin noon. Si Attorney Santos ay parang isang general na naglalatag ng kanyang plano sa digmaan. Iniharap niya ang aming kaso ng may kahinahunan ngunit may diin. Inuna niya ang timeline, ang pruweba na nasa Cebu ako noong petsang binuksan ang offshore account. Pagkatapos iprinisinta niya ang digital forensics, ang ebidensya ng pamimeke sa mga email at ang IP logs na nagtuturo sa bahay ni na David at Rowena, at panghuli ang mga financial record. Ang biglaang pagyaman ni David at ang trail ng pera patungo sa kanilang mga personal na account. Habang nagsasalita si Attorney Santos, tinitingnan ko ang mukha ng bagong fiskal na humahawak sa kaso. Hindi na ito ang parehong taga-usig na nagdiin sa akin noon, at sa mukha ng bagong fiskal na ito, nakita ko ang pagkabahala. Ang unti-unting pagtanggap na ang taong nasa harap niya na nakasuot ng uniforme ng bilanggo ay isang biktima. Sa isang recess, lumapit sa akin si Ateo Santos. "Roberto," sabi niya, "nilapitan ako ng fiskal, nag-aalok sila ng isang deal. Handa silang suportahan ang pagpapawalang salamo kapalit nang hindi na natin sila idedemanda para sa maling pag-aresto." Tumingin ako sa kanya at umiling ako ng may determinasyon. "Hindi, Lorna," sabi ko. "Ayoko ng deal. Ayoko ng settlement. Ang gusto ko ay exoneration. Ang gusto ko ay sabihin ng korte na ako ay inosente at sila ang nagkamali. Kailangan kong linisin ang pangalan ko," ngumiti si Attorney Santos. "Yun din ang sagot na nasa isip ko," sabi niya. Ang 3 hukom ng Court of Appeals ay nagdelibera sa loob ng 2 linggo. Ang 2 linggong iyon ay mas mahirap pa kaysa sa 22 buwan kong pagkakakulong. Ito na ang huling hantungan. Dito malalaman kung ang lahat ng aming pinaghirapan ay magbubunga. Nang bumalik sila, ang buong korte ay tumahimik. Ang nangungunang hukom ay tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mr. De La Cruz, nagsimula siya at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napag-alaman ng hukumang ito na ang iyong pagkakakulong ay isang miscarriage of justice, isang malaking pagkakamali ng sistema. Ang mga ebidensyang iniharap ay hindi lamang nagpapakita ng makatwirang pagdududa, kundi isang malinaw na pattern ng pandaraya na isinagawa laban sa iyo. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa aking mga mata. "Ang hatol sa iyo ay pinawawalang bisa. Ikaw ay pinalalaya na ngayon din, kasama ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin para sa pagkukulang ng sistema ng hustisya." Sa isang iglap nawala ang bigat sa aking mga balikat, ang bigat na pinasan ko sa loob ng halos 2 taon. Ang mga salitang iyon, "pinalalaya na ngayon din na," ay ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Tumulo ang aking mga luha. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat at katarungan. Lumabas ako sa gusaling iyon, hindi na bilang isang bilanggo, kundi bilang isang malayang tao.
Sinalubong ako ng sikat ng araw. Huminga ako ng malalim, ang hangin ng kalayaan. Sa tabi ko ay si Atty. Santos at sa kanyang mukha nakita ko ang isang ngiti ng tagumpay. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang. Ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang paglaya ko ay simula lamang ng ikalawang yugto. Habang ako ay nag-aayos muli sa buhay sa labas, si Atty. Lorna Santos naman ay inihahanda na ang aming ganti. Isang gantimpala na naayon sa batas. Naghain kami ng mga kasong kriminal laban kina Rowena at David, pandaraya, pamemeke, pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa o perjury at conspiracy. At kasabay nito isang kasong sibil para bawiin ang lahat ng kanilang ninakaw, kasama na ang danyos para sa aking maling pagkakakulong. Dahil sa mga ebidensyang hawak na namin, naging napakabilis ng investigasyon ng NBI. Sa pagkakataong ito, tama na ang kanilang tinututukan. Naglabas sila ng search warrant para sa bahay at mga kagamitan ni Rowena at David. At doon, natagpuan nila ang lahat. Lahat. Mga email sa pagitan ng mag-asawa kung saan detalyado nilang pinaplano ang bawat hakbang. Ang history ng computer ni David na nagpapakita ng kanyang mga research kung paano gumawa ng offshore accounts at kung paano magtago ng pera. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mga sulat kamay na tala ni Rowena. Nakalista doon kung aling mga invoice ang kanyang pepikein at kung paano ito gagawing magmukhang lehitimo. Doon din namin nalaman ang pinakamasakit na detalye. Sinimulan na pala nilang planuhin ito 6 na buwan bago pa mamatay ang aking asawang Cecilia. Habang kami ay nag-aalaga sa isang nag-aagaw buhay na ina, sila ay nagpaplano na kung paano aagawin ang kanyang iiwanan. Itinuring nila itong mana nila. Isang bagay na karapatan daw nila dahil sa mga tao na nagtrabaho si Rowena sa kumpanya. At nang hindi ko kusang loob na ibinigay ang negosyo sa kanila, nagpasya silang agawin ito sa marahas na paraan. Si David ay inaresto sa kanyang opisina. Si Rowena naman ay inaresto sa loob mismo ng De La Cruz Marine Supply. Sa loob ng kumpanya ko, na siya ang nagpapatakbo habang ako ay nakakulong. Ang kanilang bail hearing ay isang magandang panoorin. Sinigurado ni Atty. Santos na nandoon ako. Ang parehong fiskal na dating nag-akusa sa akin ay siya namang mariing tumutol sa kanilang piyansa. Sila raw ay mga flight risk na may napatunayang kakayahang magtago ng pera sa ibang bansa. Itinakda ang kanilang piyansa sa 30 milyong piso bawat isa. Tumingin si Rowena sa akin mula sa kabilang panig ng korte. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nawala na ang malamig na kalkulasyon na nakita ko noong ako ang nasa posisyon niya. Ang mga magulang ni David ay isinanla ang kanilang bahay para makapagpiyansa sa kanilang anak. Ngunit si Rowena, walang tumulong sa kanya. Nanatili siya sa kulungan ng 6 na linggo bago siya pumayag sa isang mas mababang halaga ng piyansa na pinirmahan ng kanyang kapatid sa ina. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa aking isipan, ang aking apo, si Angela. Siya ay nasa pangangalaga ng mga magulang ni David at kailangan naming harapin ang isyu ng college fund. Ang pondong iyon ay lumago na sa halos 16 na milyong piso. Roberto, sabi sa akin ni Atty. Santos, ang perang iyan ay ninakaw mula sa iyo. Ayon sa batas, kailangan itong ibalik bilang bahagi ng restitusyon. Natahimik ako, inisip ko si Angela. 8 taong gulang na siya ngayon. Hindi ko pa siya nakikita mula noong araw na ako ay inaresto. Hindi niya kasalanan ito. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Huwag, sabi ko kay Atty. Santos. Huwag ninyong galawin ang account na iyan. Hindi pinili ni Angela ang kanyang mga magulang. Hindi niya hiningi ang lahat ng ito. Ang perang iyan ay mananatili sa isang trust fund para sa kanyang edukasyon. Pero may isang kondisyon. Ako ang itatalaga bilang trustee at ang pera ay gagamitin lamang para sa mga lehitimong gastusin sa pag-aaral. Walang ni isang sentimo na mapupunta kina Rowena o David. Tinaasan ako ng kilay ni Atty. Santos. Sigurado ka ba dyan, Roberto? Sigurado ako, sagot ko. Kakailanganin niya ng suporta at therapy.
pagkatapos makita ang kanyang mga magulang na makulong. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay siguraduhin na makakapag-aral siya. Ang paglilitis ni Rowena at David ay tumagal ng 5 linggo. Ang mga ebidensya laban sa kanila ay napakatibay. Ang hurado ay nagdelibera ng wala pang 4 na oras. Pareho silang napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso. Si David ay sinentensyahan ng 8 taon, si Rowena naman ay 7. Ngunit gusto ko ng higit pa sa kanilang pagkakakulong. Gusto kong mabawi ang aking kumpanya, naging komplikado ang kasong sibil. Ang mga shares ni Rowena ay kinumpiska bilang proceeds of crime. Nag-argue si Sir Santos na ang pagmamay-ari ni Rowena sa mga shares na iyon ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, kaya't dapat itong ibalik sa akin. Nakialam pa ang mga magulang ni David, sinasabing may karapatan sila bilang guardian ni Angela. Pero hindi ito pinansin ng hukom. Ang interes ng bata ay protektado na ng educational trust na bukas palad na pinahintulutan ni Mr. De La Cruz. Liyang mga shares na pinag-uusapan ay pag-aari ni Mr. De La Cruz. Case closed. Nabawi ko ang aking kumpanya, ang lahat ng ito, 100%. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit ang tunay na pagsasara ng kabanatang ito ay magmumula pa sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Ang tunay na pagsasara ng masakit na kabanatang ito ng aking buhay ay hindi nagmula sa desisyon ng korte o sa pagbawi ko sa aking kumpanya. Dumating ito mula sa isang tawag sa telepono. Isang tawag mula sa therapist ng aking apo, si Angela, sa pamamagitan ni Ate Santos. Sinabi ng therapist na gustong-gusto daw akong makita ni Angela. Sa loob ng mahigit 2 taon na nasa pangangalaga siya ng kanyang mga lolo at lola sa panig ni David, iisang kwento lang ang naririnig niya, na ako ang masama, na nagsinungaling ako para ipahamak ang kanyang mga magulang. Ngunit ang bata ay may sariling isip at may sariling alaala. Nagkakaroon daw siya ng mga bangungot. At sa kanilang mga sesyon, sa wakas ay inamin niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan. Naalala niya ang gabi bago ako arestuhin. Narinig ko po si Mommy at Daddy na nagpa-practice, sabi daw ni Angela sa kanyang therapist. Narinig ko po si Daddy na paulit-ulit na sinasabi, "Stick to the script, Rowena. Just stick to the script." At si Mommy po, umiiyak siya. Hindi ko po naintindihan noon, pero alam kong may mali. Isang 8 taong gulang na bata, narinig niya ang lahat. Isinara niya lang ito sa isang sulok ng kanyang isipan para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit ang katotohanan ay palaging lumalabas. Inayos ni Atayar Santos ang isang supervised visit sa isang neutral na lugar, isang maliit na coffee shop sa Makati. Pagpasok ko, nakita ko agad siya. 2 taon, mahigit 2 taon ko siyang hindi nakita. Mas matangkad na siya ngayon, mas mahaba na ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay eksaktong kopya ng mga mata ng aking yumaong asawa, si Celia. Nang makita niya ako, tumakbo siya. Tumakbo siya papalapit sa akin at niyakap ako ng napakahigpit na halos hindi ako makahinga. "I'm sorry, Lolo," sabi niya habang umiiyak ng walang tigil sa aking dibdib. I'm sorry po sa ginawa nila. Sorry po kung naniwala ako sa kanila." Niyakap ko siya pabalik at naramdaman ko ang pagtulo ng sarili kong mga luha. "Shh, Apos," bulong ko. "Wala kang kasalanan. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito, wala ni katiting." Huminto siya sa pag-iyak at tumingala sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. "Galit po ba kayo kay Mommy at Daddy?" Huminga ako ng malalim. Paano mo ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang na bata na maaari mong kapuotan ng ginawa ng isang tao habang nauunawaan mo pa rin sila ang kanyang mga magulang? "Galit na galit si Lolo sa ginawa nila," sabi ko sa malumanay na paraan. "Sobra nila akong sinaktan at gumawa sila ng mga desisyon na nasaktan ka rin. Pero pwede mo pa rin silang mahalin. Karapatan mong mahalin sila dahil mga magulang mo sila. Itong sitwasyon natin, Apo, ay komplikado. At okay lang na ang nararamdaman mo ay komplikado din. Pwede ko pa rin po ba kayong makita kahit nasa kulungan na sila?" tanong niya.
Angela, sabi ko, gusto kitang makita hanggat maaari kung okay lang sa'yo. Tumango siya habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. I missed you, Lolo. I missed you so much. Iyon ang naging simula ng aming muling paghilom. Nagsimula kaming magkita linggo-linggo. Noong una, sinubukan pa itong hadlangan ng mga magulang ni David, pero nang malaman ng family court judge ang kagustuhan mismo ni Angela, wala na silang nagawa. Muli kong binuo ang aming relasyon. Isang Sabado kada linggo, pumupunta kami sa Science World o naglalakad sa Luneta Park. Minsan, uupo lang kami sa sala ng aking bahay at magkukwentuhan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kanyang Lola Celia. Ikinuwento ko kung paano namin sinimulan ang kumpanya mula sa wala. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng magagandang alaala ng aming pamilya bago ito nilason ng pagtataksil. Sa De La Cruz Marine Supply, gumawa ako ng mga pagbabago. Kumuha ako ng bagong CFO, isang metikulosang babae na nagngangalang Janet Crawford, na 20 taon nagtrabaho sa isang malaking accounting firm. Nagpatupad ako ng mga bagong patakaran, mga checks and balances, para siguraduhin hindi na mangyayari kailanman na isang tao lang ang may kapangyarihang maggalaw ng pera. Nagtayo ako ng isang foundation sa pangalan ni Celia para magbigay ng scholarship sa mga estudyanteng gustong pumasok sa maritime industry. At binago ko ang aking huling habilin. Lahat ng aking ari-arian ay mapupunta kay Angela. Ilalagay sa isang trust fund hanggang sa siya ay maging 30 taong gulang na pamamahalaan ng mga profesional. Hindi ng kanyang mga magulang, hindi ng mga magulang ni David, mga independenteng profesional na ang tanging iisipin ay ang kanyang kapakanan. Sumusulat pa rin sa akin si Rowena mula sa kulungan. Ang mga sulat niya ay laging pare-pareho. Humihingi siya ng tawad, natakot lang daw siya sa pera, pinilit lang daw siya ni David, nagkamali lang daw siya, hindi ako sumasagot. Siguro balang araw, pero hindi pa ngayon. Masyado pang sariwa ang sugat. Hindi lang pera ang ninakaw niya sa akin, ninakaw niya ang 2 taon ng aking buhay, ang aking kalayaan, ang aking dangal. Handa siyang hayaan akong mamatay sa bilangguan kaysa aminin ang kanyang ginawa. Hindi iyon pagkakamali. Iyon ay isang pagpili. Sumusulat din si David, pero iba ang mga sulat niya. Sinisisi niya ang lahat, maliban sa kanyang sarili. Ako raw ang sakim. Si Rowena raw ang manipulador. Ang hukom daw ay may kinikilingan. Paulit-ulit, ang mga sulat niya, itinatapon ko nang hindi ko binabasa ng buo. Ako ay 65 taong gulang na ngayon. 2 taon ang ninakaw sa akin, pero malaya ako. Napatunayan ko ang aking kawalang kasalanan at higit sa lahat, kasama ko na muli ang aking apo. Nasa akin ang aking kumpanya, mas matatag kaysa dati, at malinis na muli ang aking pangalan. Isang araw habang naglalakad kami ni Angela sa may baywalk, tinanong niya ako, Lolo, was it worth it? Lahat po ng hirap sa kulungan, lahat ng laban, para lang po makaganti. Huminto ako at lumuhod para maging kapantay niya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, Apo, sabi ko. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ito ay para siguraduhin na ang mga taong gumagawa ng masama ay haharap sa mga kahihinatnan ng kanilang ginawa. Ito ay para ipakita sa iyo na kahit hindi patas ang mundo, kahit na ang mga taong mahal mo ay pagtaksilan ka, hindi mo kailangang tanggapin ang kawalang katarungan. Lumalaban ka para sa tama, gaano man katagal. Nag-iisip siya sandali at pagkatapos ay tumango. Proud po siguro sa inyo si Lola Celia. Ngumiti ako. Sa tingin ko, magiging proud siya sa ating dalawa na sabi ko. Nalampasan natin ang isang bagay na dapat sana ay sumira sa atin. At heto pa rin tayo. At heto pa nga kami. Lumalaban pa rin. Nagtatayo ng isang bagay na mas mabuti mula sa mga guho ng nakaraan. Iyon ang katotohanan tungkol sa pagtataksil. Hindi ito nagtatapos kapag naparusahan na ang may sala. Hindi ito nagtatapos kapag nanalo ka sa korte. Nagtatapos ito kapag nagpasyakang ang mga bagay na kinuha mula sa iyo ay hindi na kailanman magdidikta kung sino ka sa hinaharap. Ako si Roberto de la Cruz. Ikinulong ako ng 22 buwan para sa isang krimen na hindi ko ginawa. At lumabas akong mas matatag kaysa sa inakala ng mga taong naglagay sa akin doon.
at nakatayo pa rin ako.